So, hello guys. Ayan. Ito ay yung bagong dating ako. Nag-video ako niyan kasi namiss ako sa kwarto ko. Okay naman siya. Dati pala yan kwarto ng amo kong lalaki. Kaya yan. Medyo maliit pero okay lang. May mga gamit pa sila dyan. Pero meron naman ako para sa isang cabinet na akin. Yan naman yung banyo. So, ayan guys. Kita nyo may mga lagayan, ganyan. Diyan din naliligo yung amo kong lalaki na isa. So, ayan. Kompleto naman siya guys. May malaking mirror. Ayan. Someday magkakaroon din ako ng ganyan guys. May tissue. May lagayan ng shampoo, ganyan. Okay naman siya guys. So, di ba? Malinis. May gloves pa dyan. Kaya kompleto yan guys, kompleto ko. May shower. Oo. So ayan guys, grabe yan guys, sobrang lamig nung bagong dating ako. December kasi yan guys. So doble yung so masakit talaga yung katawan ko nun yan guys. Pero nagsusut ako. Kailangan ko kasing magpalit. Iba yung damit ko sa paglilinis. Iba naman yung damit ko sa everyday. So, yun. Tapos, doble-doble pa yung damit ko. Kasi sobrang lamig, guys. Alam mo yung dalawa na yung damit mo. Tapos, dalawa din yung medyas mo na isusuot. As in, doble-doble. Titignan nyo, guys. Kaya, bahala si Lola dyan na mag-antay sa akin kasi sobrang selan nila guys. Ayan, yan naman ibang araw. So yan yung outfit ko pag everyday. Ayan, magpapalit na naman ako. O, diba guys, ganyan ako palit-palit kasi nga maselan sila guys. Ang hirap, no, diba? Naka leggings pa ako niyan December, kaya sobrang lamig. Dalawa yung pants mo, dalawa yung medyas mo, dalawa yung suot mo, di ba? Yung panty, isa na lang naman na yun. So, ayun guys. So, nagmamadali talaga ako dyan guys. Ganyan. Tapos, tatanggalin ko ulit. O, papalit ako ulit ng damit. Babalik ko ulit yung dati kong damit. Ganon. So, tinatanggal ko talaga yan lahat guys. Ganyan ako everyday. Iba yung pamalit ko sa paglabas din. Paglalabas ako, iba din yun. O, diba? Makikita nyo guys, babalik ko ulit yung dati kong damit. Ayan. O, tapos babalik ko ulit yung medyas ko. Diba? Tapos, kailangan guys, yung medyas mo kahapon, iba din yung medyas mo kanina. Tapos, iba din yung medyas mo kaninang naglinis ka. Iba din yung medyas mo nun. So, kailangan makita ni Lola na iba-iba talaga. Kasi kung hindi, wala na, sasabihin niya inulit-ulit mo daw yung medyas kahit hindi naman. So, ang hirap pero kinakaya guys kasi sabi ko, grabe, naranasan ko na yung tipong wala akong mapambili ng gatas ng anak ko. So, sabi ko, ngayon i-grab ko yung opportunity. Gusto kong magtagal kaya kailangan paghirapan mo, ganyan. So, kahit mahirap pa yan, yung bintana, kailangan kong maliit lang yung bintana pero grabe guys, yung every inch doon kailangan mong punasan talaga, every sulok kailangan punasan mo kasi talaga, hindi naman naglilinis si Lola ng bintana pero matagal kasi na hindi nalinisan yan guys, puro mga 7 months, gano'n. So kailangan linisan. So ayan, tsaga-tsaga lang kasi talagang pinanghuhugutan ko guys yung 2 months na mag-isa kong pinasan yung responsibilidad sa anak ko. So ang hirap yun yung talaga sabi ko ayoko kahit na anong mangyari pag iigihan ko yung trabaho ko dito kasi ang hirap ng buhay sa Pinas. Kaya yan, sige, kuskus lang ng kuskus. Matatapos din ako niyan guys pero tiis lang. Iniisip ko lang talaga yung anak ko. Miss na miss ko na siya. Siguro, ngayon kasi magsa 7 months na ako 7, hindi pala guys. 8 months. Turning 8 months na ako. So, ayun. Sa awa ng Diyos, okay naman. Tapos, na-fulfill ko naman na
gusto ako ng amo ko. Sabi nga nila, sana magtagal ka dito lang. Hindi ka lang 2 years, ganyan. Meron pang time guys na sabi nila sa amin mabubuhay sila na mabubuhay pa naman sila hanggat mayaman nandun ako sa Pinas. Sabi ko kasi huwag silang mamamatay. Sabi naman na, mabubuhay pa naman kami. Tapos, kaya pa namin mahintay na maging mayaman ka. Sabi nila. Oh my God, tawa na lang ako talaga. Kasi nagpapaunahan sila na, oo, huwag kang mamamatay. Ako na lang, ako mauuna. Huwag mong iiwan yung mga anak mo. Kasi yung amo kong babae. Tapos sabi naman ng anak, no, hindi nila kaya nang wala ka. Paano na lang yun? Wala akong alam. Parang ganun yung sinasabi nila. Mas may alam ka, sabi niya, yung amo kong lalaki sa amo kong babae. Kaya, sobrang respeto nila sa isa't isa. Na, to the point na, may responsibility sila. So, ginagawa nila yon. So, kung sinabi ni Madam na, oh, ikaw yung maglinis ngayon, siya maglilinis, parang ganun. Tananan, 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 inaamin ko si Mod ngayon ako. Inaamin ko, naubos na ang budget ko. Hirap naman, walang natira. January pa lang, pulubi na. Tuyo na ang aking ulam. Yan agad aking ulam. So, hello guys. Ayan, nagre-ready ako for the Chinese New Year. Happy Chinese New Year! So, nagmamadali na ako dyan guys. Ayan. Kilay is life. Ayan. Yan lang naman yung mga nilalagay ko sa mukha ko. So, ingat-ingat na lang. It's raining guys ngayon. OMG. Oh my God. It's a wrong way. Sorry. So, ayun. Every umaga guys, meron akong nakikita na nag-exercise. Alam mo yung parang kung fu guys, ganun sila dito. Parang exercise. Kung gagawin mo to sa Pilipinas, naku Diyos ko Lord, tatawanan ka ng kapitbahay mo para kumang. Pero the real is it's good in the body and it's healthy to do exercise like that. So, mas better na, di ba, gawin mo yung kakabuti ng health mo kaysa isipin yung ibang tao. So, for me lang, maybe kaya kong gawin in the future. In the future, pag matanda na. Matanda na. Pero, huwag yung tutularin guys kasi hindi rin maganda yung ganun. So, yan yung podium namin guys. Yan. Diyan ako naghihintay sa hapon or sa gabi bago pumasok kasi meron kaming curfew, diba? So, yun ang buhay namin guys dito sa Hong Kong. At ang napakahirap yung mapapaiyak ka na lang sa nangyayari sa buhay mo na parang hindi mo alam yung mararamdaman mo talaga kung malulungkot, masasaya, ganyan. Saksi ang aking kwarto guys sa mga iyak ko gabi-gabi kasi sobrang miss ko yung anak ko guys. Sobra, hindi ko ma-explain yung tipong nag-aalaga ko ng ibang bata tapos yung anak ko hindi ko naalagaan. Guys, kahit handa na yung feelings ko na mag-alaga ng ibang bata, tapos yung anak ko hindi ko naalagaan. Guys, iba yung time din na darating sa akin. Tapos mafe-feel ko yun. Ang sad kasi nga iba diba? Iba yung nag-aalaga sa anak ko. So, yun. Laban lang self. Kaya mo yan. At meron din mga times na ganyan. Nagkakaroon ako ng muscle pain, ganyan. So, yan guys. Katatapos ko lang ihatid yung mga amo ko
dun sa car park. Kandaligaw-ligaw pa ako. So, dito na ako sa podium. Hello. Hi. Bye na guys. Papasok. So, yan guys. Dito na ako sa elevator. Ay, pagod na naman maghapon. Ganito pala. Ang pakiramdam. So, nasa 19 pa lang. Sa 35 ako eh. So, ayan. Haggard na ako. Ay, hindi pa tapos yung trabaho. May gagawin pa ako doon. Magsasampay pa ako. Tapan pa ako ng basura. Likan. Bye! So, hello guys. Ayan. Nagtutupi ako dyan ng labahin. Siyempre, mga pang baby. Kasi may alaga ako na 2 years old. At, buntis pa lang siya nung dumating ako dito. Pero ngayon, nanganak na siya. So, meron pang pangalawa. Ayun. 5 months na siya ngayon. Tama, ewan ko. Basta kung kailan nyo mapapanood to, di yun. So, ayan guys. Turning myself into bebot. Wow! Ayan, winter days pa yan ah. Pero ang ganda-ganda ko kasi dyan. Kaya ayan ang kinuha ko. Ayan. Sobra talaga, minsan talaga nakakamiss din yung anak ko. Gusto ko siyang yakapin, ganyan. Halikan, pipuhin sa mga halik, ganyan. Sobrang miss na miss ko talaga. Kapag may mga natutubi ako, mga damit ng alala ko yung anak ko, syempre. Hindi mo talaga alam kung kailan katatamaan ng homesick, guys. Kaya mahirap ang buhay OFW. Hindi biro, guys. Kaya tatandaan nyo, bawat sakripisyo, bawat sentimo na mga pinapadala nila ay mahalaga. Kaya ngayon, naiintindihan ko na yung kapatid ko kung bakit ganun na lang siya kagrabe na magtipid. Kasi bawat sentimo, bawat pawis yan ng isang ina na nag-work dito. So, ayun. Ngayon ko lang naiintindihan. Kaya sobra din ang pagtitipid ko sa sarili ko hanggat di naman kailangan, hindi ako bumibili. Pero iniisip ko naman, kailangan kong bumili ng pagkain, prutas, ganun. Kasi dito sa amo ko, pag hindi binigay sa'yo, wag mong kakainin. So, kahit gusto kong kumain ng banana, hindi pwede. So, kailangan kong bumili ng sariling akin. Ganun yun, guys. So, dito, guys, ayan, kailangan kong maglinis ng bintana. Kasi hindi naman yan, pwede naman once a month. Yan. Pero, depende kasi pag may time. Minsan kasi wala talagang time. So, ayan. Tsaka ang nagde-decision dyan is si Lola. Yung amo kong Lola. Siya yung nagde-decide kung maglilinis ako ng bintana o hindi, ganyan. Yun, yung parang bibiglain ka niya. Ganun. Hindi yung basta-basta ka na lang na maglilinis. So, kailangan hintayin mo yung utos niya. Kasi kapag iba yung ginawa mo, wala. Ganun talaga, guys, eh. Nangangamuhan ka. So, yan naman, guys. Yes, maghuhugas ako. Naririnig nyo ba, guys, yung boses ng amo ko. Ewan ko kung naririnig nyo, guys, pero nagsasalita siya dyan, kaya naka-smile ako. And bawal akong magsalita. Dyan kasi sa kusina, walang CCTV, guys, kaya carry lang naman. Pero pag biglang dumating yan at pumasok, Diyos ko, bulaga. Kaya mahirap din. Sakripisyo lang talaga. Tsaka, timing. Yan. Pinapakinggan ko kung papasok yung amo kong babae sa loob ng kusina. So, ayan. Para akong dentista o doktor. Mag-gloves ako ng pang-dentist. Kasi nag-work sa hospital yung mga amo ko. So, may mga ganyan sila. Ginagamit sa panghugas. Pero, sa hospital, yan, pag magsa-surgery, ginagamit yan. So, ayun. Dito naman, guys, nagkakape ako sa umaga. Hindi pala yan kape, guys. Energen. Kasi healthy living dyan. Ay, naku. Yan lang. Kape-kape lang.
habang may oras. Pero dapat kasi may tea time sa umaga, tea time sa hapon, ganyan. Ito naman guys, para akong tumaba dito Minsan kasi tumataba ako sa isang araw payat ako. Ang taba ng mukha ko dyan guys. Dyan guys, sa labas yan, sa podium. May garden sila. Tapos may baba pa yan guys, mall. O diba? Napaka talino ng mga Chinese sa Hong Kong. Ganun ang ginagawa nila. Lakad-lakad lang guys. And ngayon, nagpe-pray ako kay Lord na sana gabayan niya ako, hindi niya ako pabayaan sa everyday life and sa mga family ko, ganyan. Sana huwag niya rin pabayaan, ilayo niya sa mga sakit, problema, and anything. Papasalamat pa rin ako everyday kasi kinakaya ko. Iba yung level ng hirap dito guys. Kasi hindi lang homesick or yung tapang ng loob yung kailangan mo. Kailangan mo lahat. Isip, tiwala, pupursigi para makasurvive ka guys. Hindi rin biro talaga. Hindi pong gabi-gabi kang gusto mo na lang magpahinga pero hindi ganun ka basta-basta magpapahinga kasi nga may trabaho ka. Nandiyan yung magugutos sa'yo, ganyan. Kaya dapat guys, i-reach out nyo din ng maayos yung mga taong nasa ibang bansa kasi hindi nyo alam yung hirap dyan. Yan nga guys, ang lamig-lamig guys, pero tumatrabaho pa rin kami. Naka-gloves na ako, ganyan. Yan yung itsura ko guys nung bagong dating ako. Payat ako, tapos ang itim-itim ko nga dyan, ganyan. May effect lang yung filter, ganyan. So, ayan guys. Ito mga panahon to ng Christmas kasi dumating ako dito December 11 ng gabi. So, start ng trabaho ko first day, December 12. Kaya, yun, malungkot ako nung Pasko. Yung tipong sila naghihintay ng magpasko. Ako andyan, nagtatrabaho pa rin ako. Parang malungkot nga. Yun, so inaliw ko na lang yung sarili ko habang nag-aantay sa kanila. Ito naman guys yung first gift ko sa sarili ko. Sana sabihin ko na lang pero ayun, gift yan nung taong mahal ko dati. Mahal ko dati. Ayan guys, tapos yan guys yung mask ko natalsikan ng mantika. Buti nakamas pa ako. Kung hindi, naku, Diyos ko. Tapos tinamaan yung dun sa malapit sa mata ko, guys. Kaya, kawawa talaga, guys. Yan, guys. Ganyan yung suot ko kasi malamig dyan. Tapos ito naman, guys, yung panahon na nagpa-box yung kapatid ko. Nakisabay ako na konti lang naman. Ayan, pinapatong-patungan niya. Yan yung buhay namin dyan sa OFW. Parang na-excite naman ako magpa-box. Ayun. Pero ang mahal pala guys. Hindi para biro. So, yan guys. Parang feeling ko tumataba ako. Pero nung sinubukan kong magpatimbang, hindi naman. Same pa rin. So, ayun. Ayan. More kain pa more. So, inaaliw-aliw ko na lang yung sarili ko sa mirror. Yan. Smile. Tapos, ito naman guys, yung luto ko. In-steam ko lang yan guys sa kumukulong tubig. Ganyan. Tapos tatakpan. Hindi ko nga alam guys kung masarap yan. Pero sabi naman ni Amo, masarap daw.